showbiz fanatics, pakiusap ni Daniel Padilla at ni Miss Carla Estrada kay Miss Catherine Bernardo, abay dinedma at hindi pinansin ni Catherine ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Matapos nga na lumabas ang isang balita sa PEP kung saan si Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay pumayag na magsama sa isang okasyon ng ABS-CBN kahit break na sila. Kasi inaasahan po sana natin na hindi papayag itong si Miss Catherine, dahil ito po ay parte ng kanyang healing process. At isa rin sa mga nakikita natin na parang isa rin na, kumbaga ang tanong ng marami kasi, bakit napapayag si Catherine, At isa rin sa mga nasagap natin at nabasa natin online na tila baga gumagawa po ng paraan itong si Catherine, itong si Mr. Daniel Padilla at ang kanyang ina na si Miss Carla Estrada para po ma-win back ulit yung puso ni Catherine. Dahil talagang sa mga sinabi kasi ni Catherine nung sa kanila pong breakup issue, ay nakita natin kung gaano na po pinatigas ng hindi naman siguro ng galit, pero parang pinatigas na yung puso ni Catherine doon po sa pangyayari at marami na siyang tiniis doon sa relasyon nila nitong si Mr. Daniel Padilla. If you remember, habang isinusulit yan ni Catherine, hindi natin alam kung ano po yung emosyon na meron siya, 'di ba? Tayo nga lang na mga nagbabasa, sobrang naapektuhan at talagang sobrang nasaktan lahat po ng mga nagmamahal kay Catherine at kay Mr. Daniel Padilla. Pero kakaiba nga ang ginawa ng ABS-CBN. Dahil sila po mismo, ito po yung isa sa mga paglilinaw. Nilinaw po ng kampo ni Miss Catherine Bernardo na pumayag po siya dito po sa okasyon na dapat po nandoon si Catherine at si Daniel dahil po sa pakiusap ng network. At hindi po ito dahil sa pakiusap ng mag-inang si Daniel at saka si Carla Estrada, kasi silang dalawa talaga yung gumagawa ng paraan. Dahil nung una po nga nagkaroon ng parang cheating issue itong si Daniel, si Carla Estrada rin ang gumawa ng paraan. Nagkaroon po siya ng interview noon, inamin niya na kinausap niya itong si Miss Catherine Bernardo patungkol sa issue na yon at sinabi niya na palagpasin yung mga bagay na yon. This time kakaiba na po dahil pumayag si Catherine at ang kampo ni Catherine na umattend po dun sa isang event na yon, hindi dahil sa pakiusap ni Daniel, kundi ito po ay dahil sa tinatawag na professionalism. Ibig sabihin lang yan, ito po yung ilan sa mga possibilities na kapag po inoperan po ng trabaho itong si Catherine kasama si Daniel, possible po na pumayag yan kung meron silang kontrata na pinirmahan. Pero as of now kasi, ang balita, marami pong nag-o-offer dito kay Catherine ang iba't ibang mga network, iba't ibang ahensya like yung Viva, nag-offer po sa kanya, tapos kinakausap din siya ng Crown Artist na pagmamay-ari ni Ma Salvador at ng kanyang asawa na si Rambo Nunez. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin po siya pumipirma. Ang sabi po ng ilan sa mga showbiz insiders na parang naghihintay daw ng high bidder. Kasi bidding yan. Kung sino mas may pinakamalaki, yun ang tatanggapin na. Syempre, Catherine Bernardo yan. Pero ang tanong po ng marami, kamusta naman si Daniel? Parang wala po tayong nababalitaan na may mga offer dito kay Daniel. Possible niya na maiwan siya sa ABS kapag walang mga offer. Pero ito po si Catherine ay nakapag-desisyon na that she's going to sign a contract individually. Hindi niya po kailangan na kasama si Daniel sa isang ahensya na kanyang pipirmahan dahil ito na po yung isa sa mga hakbang niya para tuluyan na nga sila talagang parang this time parang talagang buo na ang desisyon ni Catherine na talagang hindi napapasukin sa buhay niya si Daniel. Kung meron mang mga offer, pero as of now, ang isa pa sa mga naririnig nating news at nababasa natin base po sa mga impormasyon ng mga malalapit kay Catherine na tatanggap po siya ng mga proyekto next year
early next year, pero individual po, wala pong collab team, di muna siya tatanggap ng collab team kahit na ipinapartner siya ng ilan sa mga fans ni Kathryn na makasama si Alden Richards sa magkaroon ng sequel yung kanila pong love story doon po sa Hello Love Goodbye, ano. Pero as of now, nag-iisip pa rin siya. She's always parang ini-enjoy niya muna yung moment na mag-isa siya nagta-travel kasama ng mga kaibigan niya. Pero hindi naman niya itinanggi na magkaibigan pa rin sila ni Daniel. Hindi nga lang talaga na masasabi na parang may relasyon silang dalawa. Meron nga pong mga kumakalat na mga videos na parang lasing na lasing si Daniel at hinahanap itong si Kathryn doon po sa kanilang live video. Pero base po sa akin pong research na yung video na yun hindi pa po sila break ni Kathryn noon. Kaso kinakalat lang sa Facebook na parang inire-relate sa breakup nila ngayon. Kaya naman sana malinaw po sa ating lahat, ano, dahil talagang wala pa pong plano si Kathryn na makipag-ayos dito kay Daniel at sa kanyang ina. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit mga Katniel fans. Sabi ni May Ribojok, basta masakit sa akin ang breakup nila, Katniel ako. Lagi ko'y pagdadasal na mahilang mga puso at magkabalikan sila. Nagkamali man si DJ, mas sinitignan ko dito ay ang pag-aalaga. Ayan, naputol siya, hindi natin na screenshot. But anyways, lahat naman po tayo gusto natin dumating sila sa pagkakataon na yon. Pero bigyan natin sila ng time to heal and time to grow individually. Sabi naman ni RJ Alvarez, kaya pala gusto ni Kat kasi noon pa man, nung nagkagusto na siya kay Alden Richards, kaya bilis siya makamove on dahil nakahanap na siya ng ipapalit na kay Daniel, si Alden, at nahanap ni Kat, kaya wala nang pakisik kay Daniel. Sorry Kat, maghanap ka na ng iba, wag si Alden dahil may mina si Alden. Ito po yung sinasabi natin no? Pero as I've said earlier, wala pa pong balak at wala pa pong tinatanggap si Miss Kat na any projects na meron po siyang collab team. Parang gusto niya mamunang mag-grow at mag-work individual na wala pong nire-relate na any guy sa kanya. Sabi naman po ni Salta Cerilo, once sasaktan ng babae at natutot na sanay na puno, malabo na yan bumalik. Ngayon ang mga babae na loyal at tapat sa kaparehe. Kaya yung ginawa ni Kat, it's not fair. It's about to heal herself. Kailangan na magtigas dahil ang nasa isip niya dati, mapagbigay siya at mapagmahal lahat-lahat. Pero nasobrahan na siya sa sakit at napagod. Oo, nakaramdam siya ng sakit. Pero pag nalampasan niya at nakamove on, mas magiging matatag pa si Kat. Pray lang Ate Kat, para naman kay Daniel. Napakahangal mo kapatid, sobra kang hangal. Di ka nag-iisip, pagdusahan mo lahat ng ginawa mo. Minsan, hindi porkit mayaman tayo, may tsura, makukuha lahat. Tandaan nyo, pag nakatagpo kayo ng taong may takot sa kanya, kahit ano pang kasikatan nyo, kayamanan, kagwapuhan, si Ryan. True. Hindi kasi nila naingatan yung yung kanilang, kumbaga parang sabi nga ng ilang mga love expert, 'di ba? Kapag ang babae na po ang bumitaw sa isang relasyon, siguraduhin mo na talagang marami ng tiniis yan, marami ng sakit na pinalagpas yan, no? At kapag bumitaw na yan, hindi mo na talaga yan mahahabol pa, 'di ba? Kasi ganyan po. Kaya po mag-taste ng mga girls pagdating sa heartaches. Pero kapag napuno na yan, wala na talaga, hindi mo na maibabalik. Although, hindi pa rin natin sinasara yung ating pong isipan na one day sana magkabalikan sila, pero sana mas maging maayos na. Sabi naman ng isang user, Kathryn is not at the losing end. Count it as a blessing na hindi pa siya kasal. She's still young and she has everything, hoping she'll find the one who will value her worth as a person. Ayun, ito naman po ang komento ng isang user. Tama naman, di ba? Hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa naman sila kasal at bata pa naman po siya at lahat naman nasa kanya na, 'di ba? At makakahanap naman siya ng tamang tao para sa kanya. And of course, another comments coming from Miss Jessica Neri. Be strong, hindi mo siya kawalan. Things happen for a reason. This might be a blessing in disguise para masave ka sa further heartaches. You deserve a better loved one. Ayan. So ito naman po ang tama naman yung sinasabi niya, 'di ba? Na
okay yun na hindi na pinatagal ng sobrang tagal para hindi na masyadong masaktan, 'di ba? Yun po yung sinasabi dito ni Miss Jessica Neri. Blessing in disguise na nalaman niya na po as early as they can yung mga bagay na ito para at least mas maging strong pa kung bibigyan man sila ng second chance. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!